Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin PBBM na karmana. Nako, ayan mga kababayan at ipalit na si BP Sara. Speaker nagulantang. Ayan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Samayaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. So ito nga mga karibin natin, unahin na po natin ito. Ito po yung balita, basahin ko po sa inyo mula po sa Sunstar Davao. Finance Secretary Ralph Recto on Wednesday defended the transfer of idle and unused Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth funds as well as those from other government-owned and controlled corporations into the national coffers. Appearing before the Supreme Court, Recto said the decision to insure funds was a common sense approach to allow the government to forgo borrowing funds abroad to fund key projects. You know what? Hindi kaya niloloko lang tayo dito? Eto, napaisip lang ako mga kababayan para daw hindi na mangutang yung Pilipinas sa ibang bansa, borrowing abroad, di ba? Kinuha nila ang pondo, excess fund, no, ng PhilHealth. Pero mga kababayan, no, napansin lang natin, kinuha nyo na nga yung pondo ng PhilHealth pero patuloy pa rin po kayo sa pangungutang. Nasaan po yung sinasabi nyong common sense approach wherein na sinasabi nyo para hindi na tayo mangutang sa ibang bansa? Nangungutang pa rin naman kayo eh. Nagbebenta pa kayo ng mga ari-arian ng Pilipinas. Gold. So where is yung sinasabi mong common sense approach para hindi tayo mangutang? Ganun pa rin eh. Kaya hindi kami talaga maniniwala. Ewan ko lang Ako, I don't really believe, no? Na kinuha nila yung pondo ng PhilHealth para hindi na tayo di umano mangutang sa ibang bansa. Para punduhan yung mga key projects. The question is, what is your key projects? Meron nga ba kayong key projects mga kababayan? Okay. Yung ayuda project ninyo. Yan ba yung key project ninyo? Nagtatanong lang po mga karibin natin because napakalaki po ng ng pondo ng DPWH, di ba? Pero wala naman pong binabalita ng mga bagong tulay, airport, seaport at kung ano pang mga infrastructure project. What we always heard ay ang ayuda project nila. Ang sarap pong tanungin ni Recto, no? What are your key projects? Is it the ayuda project? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Sa palagay niyo po ba niloloko lang tayo dito sa sinasabi ni Recto? Na kaya nila kinuha yung pondo sa PhilHealth so that we will not be borrowing funds abroad to fund key project. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po, okay? At ito pa mga karibin natin, nagte-trending sa mundo ng social media. Itong picture na ito. Ano kaya ito? Ang sabi po dito sa caption ng Feed Your Mind Incorporation or Incorporated, sabi niya po, First Lady Lisa Marcos dumalo sa isang Filipino fashion show sa The Peninsula, Manila, Makati City
Ha? April 6, 2025. Yan po yung picture, kasama po si Heart Evangelista and Senate President Chis Escudero. Oh. Oh, yan mga kababayan, no? So, yan yung picture nila, mga karibin natin. What do you think? Ha? Ano sa palagay nyo, mga karibin natin? Oh, sabi naman po ni well, anyway, this is different ano na ito, ibang usapan rin ito. No, itong si Senator Grace po. Sabi niya, campaign fairly and honesty to keep election clean and credible. Meron bang ganon? Ha? Mangampanya daw ng patas at ng honesty, yung tapat, no? Sa bagay, yung iba kasi, hindi na parang binobola lang ang taong bayan kapag nangangampanya. Well, anyway, let's just take for example, si President Bongbong Marcos Jr. na lang, no? Total siya naman po ang ama ng ating bansa. Oh. Sa pangangampanya na po, marami po siyang pinangako, but hanggang ngayon ay hindi pa rin. Mga napakong pangako. Yun siguro yung ibig sabihin dito ni Senator Grace po. No? Na campaign fairly and honestly to keep election clean and credible. Sa bagay, mga karibin natin, di ba? Pangako, after nilang maluklok. After po nilang manalo, nakakalimutan na agad, nagkakaroon agad ng mga amnesia, mga hinayutak, no? Sa dami ng pinangako, ni isa, wala man lang tinupad. That's what I think, no? Senator Grace po, yun po yung gusto niyang iparating sa mga kandidato, no? Hoy, maging honest naman kayo sa mga pinapangako ninyo, no? Para umunlad ang ating bansa. Like for example, ipapangako ninyong magiging progressive ang Pilipinas. Bababa ang mga presyo ng mga bilihin. Oh. Ang tanong, paano nyo gagawin yun? Ang sarap tanungin eh. No? Paano nyo gagawin yun? Explain to the people so that we will vote you in the coming election. Kaso walang ganun eh. You cannot ask question, no? Pag sinabi nilang pabababain ko ang presyo ng mga bilihin, wala naman nagtatanong na paano mo gagawin yan? Di ba? Anong plano mo para bumaba ang mga bilihin? O at least, di ba, malaman man lang ng taong bayan if it is doable. Baka kasi mamaya, pabababain ko ang presyo ng mga bilihin pero hanggang salita lang. Because walang plano, di ba? O, kailangan may plano po kayo. O, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto naman po si First Lady, mga karibin natin. Eto lang tanong ko po sa inyo. Kasi ako, I'm not really sure eh. Ano po ba ang mandato ng isang First Lady sa ating bansa? Is she voted by the ibinoto ba siya ng mga Pilipino? Hindi naman eh, di ba? She is the wife of the president. So mga kababayan, ibig sabihin lang po nito, walang mandato ang First Lady sa ating bansa. Saan po siya may obligasyon? Sa kanyang asawa. Take care of the president and the first family. Yun dapat ang ginagawa ng isang priority. I mean, the priority of the First Lady. No? Eto, basahin ko po sa inyo, mga karibin natin, ang kanyang naging pahayag. Sabi niya po rito, parang presidente na rin ito eh, no? Sabi niya po dito, whenever I meet with the Department of Migrant Workers, I reminded of the love and sacrifices that our overseas Filipino workers give
every day, no? Every day. The best way to thank them is to make life a little easier for them. Sa ating mga OFWs, hindi po kayo nag-iisa. Siyempre marami sila. You know what mga karibu natin? Nabaliktad po yung arrangement ko ng pag-deliver ko sa inyo ng mga balita, no. Dapat kasi nauna yung kanina ay nauna to kasi gusto kong ipakita kung totoo ba talaga na si First Lady ay para maka OFW. 'Di ba yung kanina yung i-share ko kanina fashion show lang attend lang fashion show. Tapos biglang mayroon pala siyang mayroon siyang statement na parang presidential statement, 'di ba? So yung yung sinasabi ninyo hindi ninyo ginagawa because sabi nyo hindi nag-iisa ang mga OFW, but the real happening is attend lang kayo ng mga fashion show, di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaction diyan mga kababayan? What I'm trying to point out, no? Ano po bang mandato? No? Gusto ko lang magtanong. Ano ang mandato ng isang First Lady sa ating bansa? Kasi pag First Lady ka, kung ako lang ang sasagot bilang isang ordinaryong Pilipino, ang obligasyon mo ay sa asawa mo, sa presidente at sa first family. You have to take care of them, no? Ingatan mo yung presidente. Well, anyway, may kanya-kanya naman tayong opinion. Ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan. At eto, last po natin pag-uusapan bago natin i-play yung video ay eto. Eto naman, mukhang nambubudol rin mga kababayan, no? Si Speaker Martin Romualdez, sabi niya po, our streets are safer. That's the truth. But when fake crimes content dominates social media, people are made to feel otherwise. Sabi niya, we must not let lies erase the progress we've made. Yan tandaan po natin. Take note. Sabi niya po, our streets are safer, no? Ano tayo, mas safe na yung mga kakalsadahan natin ngayon kaysa nung nakaraang administrasyon. Pero ito po ang magpapatunay na mali at binubudol lang tayo ni Speaker Martin Romualdez. Ano po ang sabi dito? Top 15 cities in Asia with the highest crime based on Crime Index 2025. Pang-ilan po ang Pilipinas? 2 po ang pasok, Tingnan natin kung meron pa sa baba. Wala. 2 po. Pero nandito po tayo sa number 2 at 3. Number 1 po ang Syria, Damascus, no? Number 2, Manila, Philippines. Number 3, Quezon City, Philippines. Asia, highest crime index, mga kabayan. So, how can you justify, Speaker Martin Romualdez, yung sinasabi mong our streets are safer, no? Gayon, yung data po doesn't justify what you are saying. Diba? Kaya budol talaga to mga kababayan, no? Wag muna natin paniwalaan to. Binubudol tayo Akala siguro walang data tayong makukuha. 2025 yan Well anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto na. Pakinggan po natin to. Ayon po dito sa Pinas News Insider. Diyos ko po, si PBBM sinugod umano sa ospital. Karma ang palasyo, BP Sara ipapalit pag may mangyari. Eto, pakinggan po natin to. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan.
At pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Mukhang sadyang ang pilit tinatago ng Palasyong Malacanang ay sadyang di na talaga mapipigilan at unti-unti nang nabubunyag. Sadyang tila totoo talaga ang kasabihan, walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubulgar. Ito ang nakakagulat na balita. Kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Marcos Jr. sinugod raw umano sa ospital. Totoo kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Mga kababayan, flash report tayo. Makinig ang lahat, makinig ang lahat. This is it. Karma is real. This is it. Karma is real. Magtago na kayong mga banghag. Ang amo nyo sinugod ngayon sa ospital, sa San Miguel Hospital. Emergency. So, di ba? Nangyayari na ang mga sinasabi ko. Di ba, mga banghag? So, magtago na kayo sa mga lungga nyo. Dahil ang amo nyo ngayon ay nasa critical. Di ba? Sabi ko sa inyo ayaw nyo maniwala di ba? Times come na, di ba? So ngayon, nasa huli ang pagsisisi. No, nasa amin pa rin ang huling halakhak. So ngayon, iiyak kayo ng dugo. Magtago na kayo. So yun nga, allegedly So yun, mga kababayan, no, yun ang balita. Sinare lang natin, no? Totoo kaya yun, mga karibin natin? Na naisugod si President Bongbong Marcos Jr. sa hospital. Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman tayo ay may may time, no? Na talagang hindi na natin kaya, talagang magkukulaps tayo pag hindi na natin kaya yung sama ng nararamdaman natin, di ba? Kung we are not feeling well. So, it's normal lang naman siguro, no? Kasi tao rin lang naman ang ating presidente. But, ano kaya ang dahilan? Yun yung tanong, no? Kung totoo man po itong sinasabi ni Sir na naisugod sa ospital, ano kaya ang dahilan? Kung bakit naisugod sa ospital, mga kababayan, di ba? Hope we know, no? Para ma-share din po natin dito. Pero kayo, mga karibin natin, may alam po ba kayo? May hint po ba kayo kung bakit naisugod sa ospital? Kung naisugod man si President Bongbong Marcos Jr. Okay? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon patungkol po sa video nito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw ng tao.